Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bilang bahagi ng misyon ng pambansang pulisya na palakasin ang kabataan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman at aktibong pakikilahok, nagsagawa ang mga tauhan ng Community Assistance and Development Division sa pangunguna ni Police Colonel Luis E. Gisik, Chief CAD, sa ilalim ng superbisyon ni Police Brigadier General Vina H. Guzman, Director PICAG, ng isang information drive at awareness campaign para sa 300 kalahok na binubuo ng mga mag-aaral ng kursong kriminolohiya sa Emilio Aguinaldo College, Agoncillo Street, Paco, Manila nito lamang ika-23 ng Abril taong kasalukuyan. Layunin ng aktibidad na mapataas ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mahalagang isyong panlipunan, gayon din ang pagpapatibay ng kanilang papel bilang mga magiging tagapagpatupad ng batas sa pagsulong ng kaligtasan ng publiko at kapakanan ng komunidad. Bilang bahagi ng nasabing aktibidad, namahagi din ng 300 information, education and communication materials patungkol sa mga paalala para sa publiko, kahandaan sa sakuna, kampanya laban sa karahasan sa kababaihan at kanilang mga anak, laban sa iligal na droga, kontraterorismo, ang Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law, mga hakbang sa cybersecurity at kaligtasan online, Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, laban sa iligal na pagsusugal at police service balita. Like you, I was a student aspiring as a police officer. Ngayon, itong activities natin na to, hindi lang siya basta information drive. Isa platform kung saan mabibuild yung character nyo, mabibuild yung reputation nyo, mabibuild yung decision making nyo, at to address kung paano yung mga critical decision making nyo, at kung ano yung papel nyo sa community. Itong mga message, mga tinutulong sa inyo, although maliliit lang siya, small topic lang siya, it will help you mold as a leader sooner or later on. As you remember, kung nanonood kayo sa Facebook, mayroong general na nagbigay ng message. Simple task daw, sabi. Tataka sila bakit laging pinapaprepare yung bed. Kasi at the end of the day, kahit worse yung nangyari sa inyo sa training field, may uuwi kayo na malinis at maayos na bed. Diba? So yun yung mga topic natin ngayon. Kung bakit siya maliit, makukumpleto siya as a whole kasi malaki ang batas natin. Napakalaki ang batas, ang dami yung pag-aaral, ang daming rights, ang daming rights, even the suspect has own rights. So, yun, madadagdag lang sa inyo sa mga tinuturo dito. At the same time, mapiprevent yung dapat na hindi ninyo magawa. Ang vision natin, ang police natin, usually na nakikita natin yung mga nasa kalsada. Ano yung nasa kalsada na sa visibility.
Nakikita natin sila. Nakikita natin sila na pag tumata tayo, nakatayo, nagpo-provide ng security. Kami naman iba. We conduct education sa inyo. We conduct awareness sa inyo. Kasi para ma-develop kayo as a whole. Kaya small things, kaya sinasabi nila, 1,000 journey begins with a single step. Tama? Be a good leader. Binigyan tayo ng pagkakataon, tumulong tayo. Learn from the best. And you will be the best. Pagka sumama kayo sa best, magiging best din kayo. Ipinapakita ng inisyatibong ito ang patuloy na dedikasyon ng pambansang pulisya, partikular ng PICAG, sa pagbibigay edukasyon at pakikibahagi sa sektor ng kabataan, lalo na sa mga mag-aaral, upang maunawaan ang kanilang mga responsibilidad sa paglilingkod sa komunidad at pag-iwas sa krimen. Maraming salamat po sa mga PNP or law enforcement personnel natin kasi dahil po sa kanila may natutunan po kami ngayong araw. Nagtapos ang programa ng matagumpay na may aktibong partisipasyon mula sa mga mag-aaral at guro na nagpapatibay sa kahalagahan ng sama-samang pagkilos sa pagbuo ng isang mas ligtas at mapayapang lipunan kaugnay ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Emilio Aguinaldo College, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Jera de Duterte, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Pulsahan po natin ang ating mga kababayan dito sa Western Bicutan, Taguig City patungkol sa pagpapatupad ng iba't ibang ordinansa sa kanilang lugar. Alamin natin ang kanilang pananaw at karanasan sa programang ipinapatupad ng ating mga kapulisan tulad ng curfew sa mga menor de edad, pagbabawal ng topless or half-naked sa pampublikong lugar, at pagbabawal ng videoke lagpas ng alas 10 ng gabi. Sa pamamagitan ng pakikipanayam na ito, ating malalaman kung paano nakatulong ang mga ordinansang ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga residente at sa pagpapatibay ng ugnayan ng komunidad at ng kapulisan. Sa pagpapatupad po ng PNP Safer Cities, ma'am, ano po yung mga pagbabagong nakita po natin dito sa Western Bicutan? Napakalaking pagbabago. Kasi before, although meron tayong may ginagawa ang Western Bicutan na pagka-rurubing umaga, hapon, sa kagabi, yung mga riot ng mga ganggang, ng mga kabataan, hindi agad yun madaling makontrol. So, nung pinaigting ng yung oplang galugad na sinasabi at saka yung curfew hours, nawala na yung mga riot-riot ng mga kabataan. So, napakalaking tulong po. Malaking bagay din po talaga yung nagiging pagtutulungan po ng Barangay Tanod at ng mga kapulisan. Kaya ang Barangay Western Bicutan, na masasabi ko pong peaceful dahil di po sa mga namumuno. Katulad po ng kapitan ng Barangay Western Bicutan na si Cap Pedro Bermas, talaga pong panay po ang paalala sa mga kabarangay niya. Ganon din po ang pamamahala ng commander ng substation to na si Ian Captain Limbawan, talaga po nakikipagtulungan po sa mga tanod. Bilang isang nanay, ano po yung naging magandang epekto ng curfew hours sa mga menor de edad? Para sa akin, malaking bagay kasi nakakontrol na yung mga minor na dapat nasa loob na sila ng bahay. Hindi na kayo mag-aalala. Hindi na mag-aalala, hindi na hanapin kung nasaan. Kasi may takot na sila na baka sila ay mahuli. So, napakalaking bagay talaga. Magandang hapon po, sir. Ano po yung masasabi nyo or komento nyo sa pagpapatupad ng no topless in the public places sa ating barangay? Bilang isang lalaki, ito po ay talagang hindi lang po dapat sa babae ang magbibigay ng respeto. Dapat din po tayo ay mabigyan din po ng respeto ang mga lalaki. Kaya po, napakagandang ordinansa po ang pagpapatupad ng bawal ang half-naked at bawal uminom sa ating mga lansangan, kalsada, at magpapatupad po at mas pinaigting ang pag-implement ng ating bawal videoke para mas nire-respeto po natin ang batas natin. Bukod sa pagka-public talaga, bawal talaga yung mga nakahubad. Okay sa amin yung pagkaganon na ano. Bilang tatay po, ano po yung magandang naging epekto ng
pagkakaroon ng curfew hours sa mga menor de edad? Magandang epekto din po. Bukod sa hindi na maingay, nakakatulog tayo ng maayos. Bukod sa lahat, maganda yung pagpapahinga natin sa gabi. Hindi na kami nag-aalala sa mga anak namin o kaya minsan magulo sa labas eh. Mula dito sa Barangay Western Bicutan, Taguig City, sa ngalan ng aming Chief of Philippine National Police, Police General Jose Milencio C. Nartates Jr., at sa aming butihing Regional Director NCRPO, Police Major General Anthony Abeliada Aberin, at sa aming Force Commander, Police Colonel Celso M. Rodriguez. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Ronalyn Tangiak, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bumaba ng 28.74% ang kabuuang insidente ng krimen sa Mimaropa mula ika-6 ng Abril hanggang kasalukuyan ayon sa Police Regional Office Mimaropa, kasunod ng pinaigting na implementasyon ng Safer Island Strategy. Mula sa 247 na kaso noong nakarang taon, bumaba ito sa 176. Kabilang sa mga naitalang pagbaba ang index crime na bumagsak ng 57.58%, peace and order indicators na 34.87%, non-index crime na 28.57% at public safety incident na 18.95%. Ayon kay Promi Maropa Regional Director, Police Brigadier General Jovencio Badua Jr., layunin ng Safer Islands Strategy na matiyak ang presensya ng pulisya sa lahat ng komunidad mula mainland hanggang malalayong isla. Binigyan din ng kahalagang epektibong investigasyon at case resolution upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Iniimbestigahan na ngayon ng PNP ang pinagmulan at posibleng sindikato sa likod ng mahigit 16 na milyong pisong halaga ng pinagninilaang smuggled cigarette na natagpuan sa abandonadong mga truck sa Malabang, Lanao del Sur. Ayon sa ulat ng pulisya, rumisponde ang mga tauhan ng Malabang Municipal Police Station matapos makatanggap ng report kaugnay sa 3 iniwang sasakyan sa isang bakanting lote sa barangay BPS Village. Nadiskubre sa loob ng truck ang daang-daang kahon ng sigarilyo na nakatago sa ilalim ng mga niyog. Kabilang dito ang 90 master cases ng Berlin cigarette at 313 master cases ng Canon cigarette. Wala umanong susi at kaukulang dokumento ang mga sasakyan, indikasyon na iniwan ito upang makaiwas sa pagkakakilanlan at posibleng pag-aresto sa mga sangkot na sospek. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Nartates Jr., paigtingin pa ang investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng ilegal na operasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang mga nakumpiskang kontrabando habang inihahanda ang turnover nito sa Bureau of Custom para sa kaukulang disposisyon. Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Express. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang 2 sospek habang patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa insidente ng gas and run sa isang gasoline station sa Payatas Road, Barangay Bagong Silangan, Quezon City nitong Lunes. Ayon sa National Capital Region Police Office, nagsagawa agad ng follow-up operation ang mga pulis na nagresulta sa pagkakakilanlan at pagkakaaresto ng 2 sospek habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa isa pang individual upang mapadagot sa naturang insidente. Batay sa investigasyon, bandang 3:10 ng madaling araw nang umano'y magpakarga ng gasolina ang mga sospek sa nasabing stasyon at tumakas ng hindi nagbabayad ng humigit kumulang 1,500 pesos halaga ng krudo. Inihahanda ng mga otoridad ang kasong estafa laban sa mga naarestong sospek na isa sa ilalim sa inquest proceedings sa Quezon City Prosecutor's Office. Muling pinaalalahanan ng pulisya ang publiko na agad i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa komunidad.
Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ipinamalas ng kapulisan ng Apayao Police Provincial Office ang kanilang mabilis at maagap na serbisyo matapos rumisponde ang mga tauhan ng Luna Municipal Police Station sa isang insidente sa Barangay Marag, Luna, Apayao, umaga noong Abril 18 taong kasalukuyan. Nakatanggap sila ng ulat mula kay punong Barangay Leonila Udipa hinggil sa isang residente na nasugatan matapos masuwag ng isang kalabaw. Agad na nagtungo ang mga rumispondeng pulis sa kinaroroonan ng biktima na kinilalang si Ginoong Moses Costares. Sa kabila ng kakulangan ng agarang masasakyan at sa tinamong sugat sa kanyang hita, hindi nagatubili ang mga pulis, katuwang ang mga opisyal ng barangay na personal na alalayan at ihatid ang biktima patungo sa ospital upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Dahil sa maagap na aksyon, ligtas na ang biktima at kasalukuyang nagpapagaling. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya ni Ginoong Costares sa mga kapulisan at mga opisyal ng barangay sa kanilang agarang pagresponde at malasakit. Muling pinatunayan ng pangyayaring ito na ang kapulisan ay nananatiling handa at maaasahan sa oras ng pangangailangan, hindi lamang bilang tagapagpatupad ng batas, kundi bilang katuwang sa pagligtas ng buhay. Ito ang diwa ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Apayao Police Provincial Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Briel Joey S. Nipa, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Aktibong nakiisa ang revitalized police sa barangay team ng Regional Mobile Force Battalion 5 sa sinagawang repainting activity ng hanging bridge sa barangay Palanas, Ginubatan, Albay. Ang RPSB team ng RMFP 5 katuwang ang mga opisyal ng barangay at mga residente kung saan sama-samang pininturahan ang tulay na nag-uugday sa Purok 5, 6 at 7. Layo din ng aktibidad na mapaganda ang struktura, maprotektan ito laban sa kalawang at higit na mapalakas ang diwa ng bayanihan sa komunidad. Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang mga residente ng naturang lugar sa mga tumulong para mas maging maaliwalas at maayos ang kanilang dinadaanan. Ayon sa kanila, ang ganitong simpleng inisyatibo ay naghatid ng simpleng ligaya at kaligtasan sa mga residente na patunay lamang ng mas lumalakas na police-community relations at community development initiatives. Ang Pro 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Regional Director ay patuloy na maghatid ng serbisyong nakikita at nararamdaman kung saan ang presensya ng pulisya ay hindi lamang nakatuon sa seguridad, kundi pati na rin sa pagtulong sa pagpapaunlad ng komunidad. Mula dito sa Camp Brigadier General Signor Heola, Legazpi City, ako po si Police Staff Sergeant Mercurito P. Lubindino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Tiniyak ng Police Regional Office 13 na nananatiling ligtas at maayos ang peace and order situation sa Siargao Island sa kabila ng mga kumakalat na ulat sa social media tungkol sa ilang insidente. Ayon kay Police Major Jennifer Ometer, tagapagsalita ng Police Regional Office 13, mga hiwa-hiwalay at isolated cases lamang ang mga naturang insidente at hindi sumasailalim sa kabuuang seguridad ng kilalang tourist destination. Dagdag pa niya, agad nang natugunan ng kapulisan at mga lokal na pamahalaan ang mga nasabing pangyayari upang mapanatili ang kaayusan. Dagdag na din ang mga tauhang sinanay bilang tourist-oriented police for community order and protection. Samantala, sinabi ni Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV, Regional Director ng Police Regional Office 13, na pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng turista, anuman ang lahi o nasyonalidad, at patuloy ang pakikipagtulungan ng Police Regional Office 13 sa Department of Tourism para sa pagpapatupad ng Tourist Code of Conduct sa Siargao. Hinimok din ng kapulisan ang publiko na maging mapanuri sa mga hindi beripikadong impormasyon at suportahan ang kapayapaan at kaayusan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, ngayong araw,
magtatagisa ng husay at talento ang ating mga kapulisan sa Singing Cups of the Philippines for a Cause Season 2 na gaganapin sa Multipurpose Center sa Campo Crame, kung saan ipapamalas ng mga kalahok na pulis hindi lamang sa kanilang galing sa pagpapatupad ng batas, kundi pati na rin sa larangan ng musika. Lahat para sa isang layunin. Mapapanood ito ng live sa nasabing programa sa Facebook page ng PKG Tagapag-Ugnay, kaya siguraduhin nakatutok at suportahan ang ating mga Singing Cups. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At ipollow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.